Mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi, dyan sa Usapang Batas sa DZXL News, may maganda po akong balita sa inyo. Kami po ay nominated ng aking co-anchor at partner na si Jenny Pahilanga ng programang Usapang Batas. At pasok na po kami bilang finalist para sa Most Outstanding Digital Radio Broadcasters in the Philippines. Nagaganapin po dyan sa 8 Gawad, La Sallaneta. Dahil dito, kailangan po namin ng inyong tulong at suporta. Kailangan po namin ang inyong mahalagang boto. So, paano po ninyo kami iboboto upang aming maiuwi ang parangal na to? Unang-una, hanapin po ninyo ang aming larawan sa official post ng Gawad La Sallaneta. I-heart po ninyo ang aming boto. Ang bawat heart ay katumbas po ng isang boto. At bilang panghuli, pangatlo, i-share po ninyo at itag ang inyong mga kaibigan. Andi dito po ang link sa ilalim ng aking video. Maraming pong salamat sa inyong pagmamahal. Sama-sama po nating iuwi ang parangal na ito. Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Mga kabueno, gusto ko pong ikwento sa inyo ang isang pangyayari na parang galing sa isang istorya ng isang pelikula. Ito po yung kwento ng isang dating tagapagsalita ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isa po siyang abogado, profesor sa University of the Philippines ng International Law subject na bigla na lamang naging wanted sa buong mundo. Ang pangalan po niya ay Attorney Harry Roque. At tingnan natin saan po ba talaga nagsimula ang legal na problema ng tao nito. Saan po ba nagsimula ang gulo na kinakaharap ni Attorney Harry Roque. Sa kasalukuyan ng gobyerno po natin ay humihingi ng tulong sa International Police Organization para hulihin si Harry Roque sa Interpol. Yung Interpol po, yan po yung mga pulis na naghahanap sa mga kriminal sa iba't ibang parte ng mundo. Hindi basta-basta ang nangyayari laban dito kay Harry Roque. Biruin mo para hanapin ka ng Interpol. Sa kasalukuyan, nandiyan dyan po siya sa The Hague, Netherlands. Dati-rati si Roque ang kumakalaban sa International Criminal Court or sa ICC. Ngayon, siya na po ang inahabol. Parang baligtad na mundo. Di ba? Pero bakit? Ano ba ang ginawa nitong si Harry Roque at ang ating gobyerno ngayon ay nakikipag-coordinate dito sa International Police Organization upang hanapin siya at matukoy kung saan siya eksaktong naroroon. Ano ba yung mabigat na kasalanan na ginawa ng tao na to? At gustong-gusto natin siyang huliin. Ayon po sa mga lumabas na impormasyon, hindi simpleng kaso ang kinakaharap ni Roque. May paratang ng panloloko, yung fraud, estafa, hindi lang basta estafa to, pwedeng syndicated estafa to. Paglabag sa kanyang tungkulin bilang isang abogado, mabibigat po yung kaso na kanyang kinakarap at pwede siyang makulong ng mahabang panahon. Mukhang sangkot din to dun sa kaso ni Alice Go, yung qualified human trafficking. So tandaan po ninyo, hindi basta-basta naglalabas ng red notice ang Interpol. Para lang yan kasi doon sa mga taong may malalaking kasalanan. Ibig sabihin, seryoso ang gobyerno sa paghabol kay Roque. Dahil siya ay nasasangkot sa mga high-profile cases, mga hindi basta-basta kaso, kundi mabibigat na kaso. Ngayon, dito, bakit siya ang target ng gobyerno talaga? At isinumbong pa at nag-request pa ang ating pamahalaan sa Interpol ng red notice. So, bakit daw si Roque ang pinupuntirya? Hindi naman lahat ng may kaso ay nahabol sa buong mundo at nakikipag-cooperate tayo dito sa International Police Organization. At baka mamaya dahil lamang ito sa politika, kaya itong si Roque ay talagang identified na talagang huli natin yan, no? Kuhanin ng kooperasyon ng Interpol. Unang-una si Roque kasi maraming connection yan sa ibang bansa.
May mga kaibigan siya sa politika, sa mga different universities at sa larangan ng batas. Magaling na abogado rin yan eh. Kaya pwedeng tumakas yan at magtago sa ibang bansa. Kung ngayon nasa Netherlands yan at nakatunog na may red notice, kung maglalabas na ng red notice, ay definitely pwede magpalipat-lipat yan ng bansa dyan sa Europa. Madaling mag-travel dyan, by train lang dyan, by bus, pwede ka lang lumipat. So dati-dati siya yung kumakalaban sa International Criminal Court, no? Pero ngayon siya na ang hinahabol ng batas. Parang ironic, di ba? Bumaliktad yung sitwasyon. Ikaw ngayon, nangahabulin ngayon ng batas. Pangatlo, maingay siya sa politika at hati ang opinion ng publiko sa kanya. Baka natatakot kasi yung gobyerno natin na makahingi pa yun ng political asylum sa ibang bansa at maging problema pa yun. Naletse na, hindi na natin makakukuha yan pag nakakuha ng asylum sa ibang bansa yan. Kaya kinakailangan kumilos na ang ating gobyerno at kuhanin ng red notice baka makipag-cooperate sa Interpol at mailabas siyang red notice na yan at ang Interpol naman ay hanapin at dakpin yung tao na yan at ibigay sa atin ang taong may kasalanan sa ating pamahalaan, sa ating batas. Kapag may red notice ka, para kang may sumpa kasi na nakatikit sa pangalan mo. Hindi ka na makakabiyahe ng tahimik, babantayan ka na sa airport, pwede na kasalihan yung Schengen visa niya, at higit sa lahat, pwedeng hulihin ka kahit nagtatransit ka lang sa ibang bansa. So, malaking problema itong kinakaharap ni Roque talaga. Isa pa, sira rin yung pangalan mo sa buong mundo. Sa mundo ng mga abogado. International lawyer yan. So, nakakahiya, di ba? Hindi ka na basta-basta makakapagturo sa ibang bansa ng law o maiimbitahan ka sa mga international conference. Mawawala lahat yan, yung mga pribilehiyo mo bilang isang abogado. Parang binuhusan ng malamig na tubig yan. At syempre, lason yan sa politika. Sino ba ang boboto sa isang taong wanted sa buong mundo kung sakasakaling tumakbo uli yan bilang senador, bilang kongresista? Dating kongresista yan party list, no? Diyan sa ating nakaraang na kongreso. So dito, ano yung susunod na mangyayari? Ngayon tayo ay nag-request na sa Interpol ng isang red notice para tulungan tayo na madakip itong si Harry Roque. Maraming pwedeng mangyari. Unang-una, pwedeng aprobahan o i-reject ang Interpol, no? Pwedeng i-reject ng Interpol ang red notice. Kung nakita nilang politika lang ang dahilan o walang sapat na ebidensya, hindi nila papayagan. Pero kung malakas ang kaso, definitely approve yung red notice at i-issuehan niya ng red notice at uumpisa na yung paghahanap at pag-aresto sa kanya. Pangalawa, pwedeng labanan ni Roque yung red notice. Tandaan nyo, pwede niya labanan yan. Pwede siyang mag-apila at sabihin na politika lang ang dahilan Pero mahirap yun. Bihira na nanalo doon pag nag-apila ka. So dito, mas lamang na ilabas yung red notice laban kay Harry Roque. So dito, kahit hindi pa aprobado, alertado na ang mga airport. Babantayan na ang bawat galaw ni Roque. At kung maaprubahan ang red notice, pwede na siyang hulihin sa kahit anong airport sa mundo. Yung kay Cassandra Leong, approved na Itong kay Roque kasi nakapending pa to kasi kare-request pa lang natin sa Interpol. Pero kung mapapansin nyo, alertado na yan. Lahat ng airport yan, lahat ng borders niyan, may timbre na yan. Kung mananatili naman siya sa Pilipinas, pipigilin siyang umalis ng bansa. Babantayan yan at pipilitin siyang humarap sa korte kung nandito yan sa Pilipinas. Kaya so, very obvious naman sa daig Netherlands siya, di ba? So, malakas ba yung kaso ng gobyerno laban dito sa dating spokesperson ni President Rodrigo Duterte? Alam nyo, hindi basta-basta humihingi ng red notice ang gobyerno. Kung mahina ang kaso, mapapahiya lang tayo sa buong mundo kung hindi maibigay yung red notice.
Ibig sabihin, malamang malakas ang ebidensya nila at naniniwala silang pwedeng tumakas si Roque. So, very confident ang ating gobyerno. At malakas ang ebidensya naman laban kay Roque at yung kanyang affiliation dun sa mga sangkot sa human trafficking, lalong-lalo na dun sa Tarlac. No? So dito, tingnan natin yung aral ng aking ikinukuwento sa inyo. Ito pong kwentong ito ni Harry Roque ay hindi lang tungkol sa kanya. Ito po ay isang paalala sa ating lahat. Sa mundong ito, walang sino man ang nakakataas sa batas. No one is above the law. Maging sino ka man, gaano ka man katapang, gaano ka man kayaman, kung ikaw ay nagkasala, hahabulin ka ng batas. The long arms of the law will definitely catch you. At the end of the day, arestado ka. Ang batas kasi ay may mahabang kamay. Pwede magtagal. Maaaring magtagal yan. Maaaring magtago ka. Pero sa huli, mahuhuli ka rin. Ito yung leksyon na dapat nating matutunan sa kwento ni Harry Roque. Walang special treatment, walang pabor, ang batas ay batas at dapat itong sundin ng lahat. Kung inyong maaalala, itong si Harry Roque ay kakampi o kasama sa unit team, kapartido ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung siya ay tumakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kung tutuusin, kahit papano, nagkasama kahit sa may iksing panahon. Pero pansinin ninyo, kitang-kita nagkasala siya sa ilalim ng ating batas, pero ito ang ating presidente, walang kinikilingan, walang tinitingnan. Kung ikaw ay nagkasala, kailangan mong managot sa ilalim ng ating batas. Yan, dito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your